Yung aking mga sulat kay kay Pangulong Marcos at yung dun sa hamon ko sa kanya na magpa-hair follicle drug test. Na sinabi niyang hindi ito totoo. Ito ay gawa-gawa lang ni Maharlika. Ito ay gawa ng computer at pinirma, ayan at pirma ko ba yan? So anyway, bakit po kaya ganon ang sinabi ni Chief Lazo? Ito po ba ay legit, sir? Tama po ba ito? Hindi po ba to AI? Opo. Okay, Ganyan so po yung buti kayo may kopya. Ganyan po yung pinadala sa akin. So, nung inilabas ko po ito sa vlog ko, napanood niyo po ba? Kilala niyo po ba ako? Kasi hindi naman, alam ko hindi naman lahat ng tao nanonood sa akin. Kilala niyo po ba ako as a vlogger? O nung nilabas ko ba ito, napanood niyo ba ng live or what? Paano niyo po nalaman na, na inilabas ko itong mga papeles na ito na pinirmahan ninyo? Totoo. Hindi ko nga po kayo kilala. Meron lang pong nagsabi sa akin na yung daw meron ka raw nilalabas. Sabi ko hindi yung vlogger daw. May nilalabas daw na authority to operate at saka pre-ops. Kaya nung makita ko, kinabahan ako talaga eh. Ang unang reaction ko, nanlamig ako. Na totoo lang, nung makita ko. Kaya nung kausap ko yung dati kong kasamahan, yung nagkaroon kami ng mga pero kung ano man yung napag-usapan namin, siguro sa Senado na lang. Sa Senado na lang. Pero nagulat talaga ako. Kaya ang unang naging questionin yung tanungin yung PIDEA. Sinabi ko talaga sa kanila, wala akong kinalaman diyan. Nananahimik ako eh. Sa totoo lang, kung talagang titignan mo, ano ang mapapala ko diyan? Kamatayan ang matatamo ko diyan. Kamatayan. Buhay ko ang magiging kapalit diyan. Diyan sa na yan. Dahil unang-una, yang mga dokumento na yan ay naging bahagi lang ng aking trabaho bilang investigation agent. Kahit na sino pa ang inire-report, ako gagampanan ko lang yung trabaho. Ganun lang po ako eh. Kumbaga sa bilang ahente, bilang investigador, nagsisiguro din ako. Kaya kinukunan ko talaga ng sworn statement para pagdating ng araw, meron talaga akong matibay na basihan na talagang galing doon sa tao na nagbigay. Kaya lahat ng mga dokumento na yan nandiyan. Kaya nga sabi ko hindi po pwedeng ganyan. Kailangan may managot. May managot kasi meron nagkaroon ng kapabayaan dyan. Hindi po pwedeng basta ganito na lang. Ngayon, nalantad na yan sa publiko. Nalantad na. Bilang alagad ng batas, magtatanga-tangahan na lang ba tayo? Pati ako, madadali dyan sa lintik na yan. Patawarin niyo ako doon sa na yan. Kasi baka talungin ako ano ginawa mo? Alagad ka ng batas, bakit hindi mo hinuli? Di ba? Yeah. So ngayon, kagaya niyan, sila nalantad na anong ginawa nila. Diba? So Sir, dapat dito merong accountability, yung mga may mandato dyan sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Ang tanong ko po sa inyo, nung sinabi po sa inyo, o sino man ang nagsabi sa inyo, kaibigan, na may isang vlogger, ako nga po yun, na inilabas ko itong supposedly na pag-grade kay Maricel Soriano at kay Bongbong Marcos noong March 10, 2012. Meron po ba kayong galit sa akin? Alam niyo, sa totoo lang, nung una, no? Pero siguro, nung una, no? Pero nung naisip ko rin, later on, no? Sabi ko, siguro, blessing in disguise, siguro kalooban na rin siguro ng Diyos
ito na ano no, na lumabas ito para unang-una ma-address ng tama itong issue na to. Kasi yung primary ano no, involved dito sa usapin na ito hindi ordinaryong tao. Kaya nga Presidente po. oo, kaya yun din yung laman ng sulat ko na sa ano no, sa Blue Ribbon Committee at saka dun sa Public Order and Dangerous Drugs na dapat magsagawa sila no ng investigation in aid of legislation ano para once and for all magkaroon ng ano no ng sapat na batas patungkol doon sa mga ganitong ano no ganitong problema. Kasi ang problema natin minsan kaya hindi napapatupad o walang ano no dahil kulang tayo doon sa batas. Yun din yung ano or kung meron mang batas dapat managot, yun dapat managot kung sino nagkulang. Hindi yung basta ganito na lang. 'Di ba? Sir, nung nilabas ko po ang dokumentong ito, pinick up po ito ng Daily Tribune. Then napag-alaman ko po dahil nga presidente ang involved dito, napag-alaman ko base na rin sa akin iba pang informante na tumawag ang Presidential Communications Office sa Daily Tribune para ipa-take down ang posting ko tungkol dito sa pinag-uusapan nating mga papel na ito na pinirmahan ninyo at humingi din po ng sorry ang Daily Tribune, nag-apologize sila dahil daw nagkamali sila sa pag-reshare nitong mga sinasabi ng PIDEA na AI or Artificial Intelligence Generated. Ang question ko, bakit po kaya etong si PIDEA Chief Moro Virgilio Lazo ay ganun ang kanyang counter na sinabi niyang hindi ito totoo. Ito ay gawa-gawa lang ni Maharlika. Ito ay gawa ng computer. At pinirma, ayan no? At pirma ko ba yan? So anyway, bakit po kaya ganun ang sinabi ni Chief Lazo? Bakit ganun yung counter niya imbis sagutin ng tama? Na oo, totoo, na yan ay legitimate o bona fide papers na naka-file dito sa PIDEA. Sa tingin ko po, personal na opinion, ano? Normal reaction yan ng mga tao na merong iniingatan. Kagaya niyan, halimbawa, no, yung appointing authority ay yung nagbigay ng pagkakataon sa kanya upang humawak ng isang ahensya katulad ng PIDEA. Huwag na po tayong magtaka kung ito ipagtatanggol niya at babaliwalain niya yung isang dokumento na kasalukuyan na nandoon sa kanilang pag-iingat. Yun po, ganun po yun. Kung hindi siya nakikinabang, ano yan? Kumbaga sa lalabas. Kasi, meron ako experience, no? Panahon ni Pangulong Aquino, nung nandiyan naman sa, sa YouTube, nung ako talagang binulgar ko yung mga kainutilan nung kampanya sa illegal na droga nung panahon na yun. Hindi ako nakaramdam ng suppression ng ng mga karapatan ng media nung araw kasi lahat ng mga sinasabi ko noon lumalabas sa print, sa TV at sa radyo. Doon pa ako mismo sa loob ng PIDEA nagpapa-interview. Doon po, na-interview na ako niyan sila Anthony Taberna, sila Ted Pailon, sila Jay Ruiz, yan, yung PIDEA Press Corps, iba't ibang talagang kumbaga sa yun, walang ngayon yung sinasabi nyo na yung Tribune parang sinensor, Sinensor. Nakakapagtaka yun kasi nga unang-una violation ng constitutional rights yun. Tama po. Ako, opinion ko lang bilang dating alagad ng batas.
masama naman yun. Parang indicator ito na talagang nasusuppress yung karapatan ng bawat mamamayan pagka ganyan. Kasi messenger itong media. Yes. So, tinatanong po ng ating viewers, kayo po ba, kasi nakarating po sa akin na, I don't know, maybe your friends, na parang may umaaligid-aligid sa inyong village. So, nakakaramdam po ba kayo ng takot or banta sa inyong buhay? Lalo na po ngayon na lumabas kayo. Alam niyo, normal lang po sa alagad ng batas yung ganyan. Ang ano ko naman po, sa akin, sabi ko nga, ba't ako matatakot dito sa mga ito? Trabaho lang. Hindi ko naman sinabi sa kanila mag-cocaine sila eh. Hindi ko naman sinasabing mag-drugs kayo eh. Diba? Ako, trabaho lang. Ba't kayo magagalit sa akin? Okay. Diba? Kung sino man kayo. Diba? So, mga kababayan, mga palangga, we're like 23,000 live viewers across social media. Sir, ito'y sinend din sa akin, itong Committee on Public Order na kung saan nga iniimbitahan kayo at may perma ni Committee Secretary. Ito po ba ay legit, sir? Tama po ba ito? Hindi po ba ito AI? Opo. Opo. Okay. Ganyan po yung buti kayo may kopya. Ganyan po yung pinadala sa akin. Okay. So, sir, ang tanong ko, ano ang inaasahan nyo sa Senate hearing? Yung yung matakel itong issue at yung magkaroon tayo ng sapat na batas na patungkol doon sa sa issue na talagang inaantay ng taong bayan. At yung maipaliwanag ko rin yung side ko dahil dito sa paglabas nitong mga classified documents na dapat nasa possession lang ng Philippine Drug Enforcement Agency. At yung aking mga sulat kay kay Pangulong Marcos at yung doon sa hamon ko sa kanya na magpa-hair follicle drug test. Yun po yung